Hello mga kadonatics! Heto na, sasampahan na ng kaso ang demonyita ng Kongreso. Babalik at babalik talaga ang mga masasamang ginawa mo. Ito kasing demonyita sa Kongreso mga kadonatics, sinampahan ng vote buying. May mga ebidensya naman kasi talaga. Itong demonyitang to mga kadonatics, kung magsalita, tumilig sa akala mo kung sinong matino. Kung makapagsalita sa 125 million ni Inday Sara Duterte, akala mo kung sinong hindi corrupt. Kaya eto na, sasampahan na siya ng kaso. Dapat lang. Pero let's see kung anong magiging progress ng kaso. Kasi alam naman natin si George Garcia, kakampihan nila. Klarong-klaro na, may ebidensya talaga na namimili ng boto. Pero wala, tahimik pa yung Comelec as of now. Good thing, may magsampa ng kaso. Ayun. Panoorin natin. Pinampahan ng patong-patong na reklamo sa Office of the Ombudsman Patong-patong. Nako, eto na. ang re-electionist na si Batangas Congresswoman Jervil Luistro. Sa anonymous complaint, hiniling na imbestigahan ang kongresista dahil sa sinasabing pamimili ng boto, premature campaigning at paggamit ng pondo ng pamahalaan. Grabe no? Kung mag-imbestiga sa 125 confidential funding ng OVP, akala mo kung sino talagang malinis mga kadonatics. Gusto nga niya doon sa Kongreso mga kadonatics, malaman niya kung kahit 1 peso kung saan napunta. Ganyan siya magsalita doon. Pero isa palang halimaw to. Let's go. Sa reklamo, inakusahan si Luistro na ginamit ang financial assistance ng pamahalaan para sa pangangampanya. Nakakadiri yung sayaw niya. Ay, nako! Binaliwala naman ni Luistro ang reklamo at tiwalang ibabasura ito ng ombudsman dahil sa kakulangan ng detalye at ebidensya. Eto mga kadonatics ha, naniniwala siya na kulang daw yung ebidensya. Eh ano to? Ano pala to hindi ebidensya? Eto, pakita ko sa inyo. Eto. Ano to hindi ebidensya? Ang trabaho ng Kongreswoman Oh, ito nga. ay hindi ang pagpapailaw. Ang trabaho ng Kongreswoman, magpasa ng batas. Oh, ito. Nagpasa ng batas o nagpasa ng pera. Ay, looks talaga to. Ay, nako. Sarap. Makipagtiwali, makipagpalitaktan, kagaya ng mga May patapik pa sa... Ay, nako. Ay. Kainis talaga. May pag-prayer pa ata to eh. patuloy na Martínez doon sa TV. Tama! Ayan, hindi natutulog ang Panginoon. Babalik at babalikan talaga kayo sa mga karma nyo. Anyway mga kadonatics, bumalat naman ang reporter ng Net25 at tinanong si Bongbong Marcos kung bakit ba hindi itigil yung impeachment case kasi nalilimitahan yung trabaho ng Vice President. At ito yung sagot ni Bongbong Ngagba. Ito. Ay. Po bang plano ang ating Pangulo na pakiusapan po sila? Kayo po, wala po ba kayong plano bilang Pangulo ng ating bansa para pakiusapan mo sila na huwag nang ituloy yung impeachment dahil baka abala nga naman po sa trabaho ng ating gobyerno at syempre sa buhay at pamumuhay ng ating mga kababayan? Sagot. The Senate has no choice. The House has no choice. They have to do this now. Once the impeachment complaint was filed, tumakbo na ang proseso. Pagkabangag yun, no? Ay, nako, grabe talaga. Ito yung sagot ni Tatay Digong nung may nagtanong na reporter na bakit hindi daw sasampahan ng kaso or ipa-impeach si Vice President Leni Robredo. Ito yung sagot ni Tatay Digong. Sir, may nagsampa na po ng impeachment complaint against Vice President Leni Robredo. I won't. Do you think, sir, may basehan po para ma-impeach nga po siya? What are your thoughts po? Look, we just had an election. Guys, lay off. Let's stop it. Can do other things, but do not tinker with the structure of government. I will not countenance it. Elected yung tao. So, why do you have to
Is it just because he keeps on harping on me? Yeah, this is democracy. It's freedom of speech. Wala naman, there is no or there are no overt acts committed. Kakatapos lang ng eleksyon, bakit mo sirayan? Di ba? Grabe talaga ang puso ni Tatay Digong. Nirespeto niya ang bumoto sa kanya, ang mga tao. You cannot impeach someone, mga kadonatics, dahil lang sa isang taong nagsampa ng kaso. No! Dapat yung taong bayan magsalita. Etong ngagba na itong mga kadonatics, di talaga pinigilan kasi siya talaga ang mismo ang behind the scene, mga kadonatics, sa impeachment. Kaya eto, ganito, walang respeto sa 32 million na bumoto kay Inday Sara Duterte. Kung wala si Inday Sara Duterte, kagkungan ito pupulutin during the election on 2022. Tapos ganito lang iganti niya sa atin. May magandang mensahe naman si Inday Sara para sa atin, mga kadonatics. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Darating at darating din ang pag-asa. Kaya please, protect VP Sara Duterte kasi siya lang yung natitirang pag-asa sa Pilipinas as of now. Wala tayong nakikita, mga kadonatics. Let's protect her. Panoorin natin yung sinabi niya, mga kadonatics. Grabe, ang ganda ng mensahe niya. Let's go. Nais ni Vice President Sara Duterte na maging superpower ang Pilipinas sa mga darating na taon. Makahulugan at may pagtiyak ang pahayag na ito ng pangalawang Pangulo. Tingin tuloy ng iba ay kung may kinalaman ba ito sa inaasam ng marami na tila nalalapit na ang pag-upo nito bilang susunod na Pangulo ng bansa kapag talagang pinahintulot ng Diyos. Gusto kong i-reassure kayo lahat na merong pag-asa o merong hope. Dunay paglaom. Sigurado ako na meron tayong makikitang mas maganda at mas malakas na bansa na Pilipinas sa darating na mga taon. Paniniguraduhin natin na ang Pilipinas na iiwan natin sa ating mga anak ay mas maayos kung ano ang nakikita natin ngayon. Sigurado din ako na marami sa inyo nasa mga bansa na sobrang ganda o sobrang advanced na sila at ang layo nila kung ikumpara natin sa ating bayan. At lagi tayong nagsasabi na pag nakikita natin yan abroad, na lagi tayong nagsasabi, sana ganito ang Pilipinas, sana ganito ang Pilipinas. Sinasabi ko sa inyo, may pag-asa tayo na maging isang superpower. Kailangan lang natin ng pagkakaisa at sinseridad ng mga kawani ng gobyerno, yung kanilang vision at pag-implement ng kanilang vision para sa bayan ay maayos at maayos ang implementasyon. At natututukan ang mga problema ng ating bayan tulad ng korupsyon, kriminalidad, terorismo, insurgency at kung ano pa man yung mga problema ng taong bayan. Kahirapan, kagutuman ay dahil walang oportunidad at walang foreign investments or investors na interesado sa ating bayan dahil katunayan, hindi tayo as competitive kung nasaan kayo ngayon. Pero kaya natin yan. Sabi ko nga, may hope, may pag-asa, dunay paglaom para sa ato ang nasod. Maniwala lang kayo sa kakayahan nating mga Pilipino.